Magandang umaga po sa inyo lahat. Morning. Mga team bahay. Team bahay or mga ano po natin, mga members po sa bahay na nag-live stream sa umaga po ito. Magandang umaga din po sa inyo lahat. Binabati ko po kayo ng isang masaya at wagpalang linggo. Para sa ating lahat. Sa umaga pong ito, nais ko pong hopefully sa gabay po ng Panginoon, matapos na po yung foundation series kasi ilang linggo na rin akong sasalita tungkol sa building and distraction. By the guidance of the Lord, sana kung pwede, okay na yung ngayon, katapusan na, or kung leading ni Lord, itutuloy pa po natin. Kasi po itong time pong ito, madaming nasisira at marami din namang nabibuild sa ating buhay. Pag-pray po tayo. Panginoon, sa umaga pong ito, salamat dahil isa itong linggo na tunay, Panginoon, na kami nakakaranas ng iyong pagpapala, Panginoon. Lord, salamat sa mga nagdaang araw. Tunay na hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan. Sa buong panahon ng pandemic pong ito, salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na nagkakaloob, nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw namin buhay. Lord, sa umaga pong ito, patuloy namin pag-aaralan ng iyong salita. Makikinig kami, Panginoon. God, we pray for ears, Lord, na nakikinig, isang puso, Lord, na undivided, at Lord, walang anumang distraction, Panginoon, sa umaga pong ito. We pray, Lord, na masalo po namin lahat ng salita mo sa umaga pong ito. At ang aming puso ay maging isang matabang lupa, Panginoon, kung saan tutubo ang iyong salita at magbubunga ng patuloy na pagbabago, pag-iinam, paglalim sa aming pananampalataya, Panginoon. Thank you, Lord. Sa umagang ito, we pray in Jesus' name. Amen. So, pagpatuloy po natin. Last 2 weeks lang ako nagsalita tungkol sa God is the expert builder. At ngayon, itutuloy ko po yun. Okay. Last time ako po yung nag-share, God is the expert builder. So, kung siya ang expert builder, anong dapat natin gawin? Dapat natin siyang pagtiwalaan. Kasi po, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Pag-isabi sa katabi, alam ni Lord ang ginagawa niya. Tayo po minsan may mga ginagawa tayo na hindi natin alam, hindi natin naunawaan, hindi natin alam yung kalalabasan at magiging epekto sa buhay natin. Pero ang Diyos po, lahat ng ginagawa niya, lahat ng inaalaw niya, lahat ng inaaya niya mangyari sa buhay natin, yun po ay alam niya na makabubuti para sa ating buhay. So Jeremiah 29:11, ano pong sabi, review po natin. Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, kung ano man po talaga yung dinaranas natin sa panahon pong ito, panghawakan lang po natin itong pangako ng Diyos. Kasi po, patuloy lang po yan na tayong pinapatatag, pinapalakas. Bakit po? Ang Diyos po may magandang plano sa atin. Para i-expand tayo. Ano po yung ibig sabihin ng expansion? Pag may gusto kang bilhin na lupa, i-expand mo, dadagdagan mo yung lot area. Palalawakin mo siya. Sino pong gusto magkalupa dito na malaki? Amen po ba? Yung may gusto ng farm. Ganon. Amen. Ang expansion mo sa buhay natin, pwedeng ganon. Pwedeng mag-expand yung business mo. Dati, isa lang ang tindahan mo, magiging 2. Dati, konti lang ang customer mo sa online shop. Ngayon, dumadami na. Amen. Dati, ilan lang yung kliyente mo. Ngayon, hindi mo alam kung sinong unahin mo dahil Yes, amen. Amen. nalilito ka na, ang dami-dami nila. Ganon, di ba? Expansion. At alam niyo ba, tungkol po sa planong ito, ang plano ng Diyos sa atin is i-expand tayo. Alam niyo po yung tubig. Yung tubig, pag pinatigas sa ref,
magiging yellow. Ang yellow po, never mo siyang ang tubig, hindi mo siya hayaang mag-yellow sa isang baso na lalagyan. Amen? Sino po bang naglalagay dito ng inumin na papatigasin at baso ang lalagyan? Meron po ba? Bakit po hindi niyo ginagamit ang baso? Ba't hindi ka gagamit ng glass or baso na babasagin kapag ang goal mo is patigasin ng tubig? Sige nga, science. Yung ano dito, science. Bakit po hindi? Ay, molecules. Ganda ba? Nabanggit yung molecules. Molecules, particles. Bakit po ang ginagamit pag magpapatigas ka ng tubig, gagawa ka ng yelo, ang gamit mo, plastic na bote o plastic na yung lalagyan ng inumin? Ba't hindi salamin na basagin? Yes! Very good. Very good class. Ang tubig po, kapag po tumigas, nag-yelo, yung salamin po, babasagin niya. Bakit? Nag-e-expand po yung tubig. Ibig sabihin, lumalawak yung sako. Kaya kung plastic po yun, handa po siyang saluhin yung pag-expand ng tubig. Pero kung glass, ang gagamitin mo, dahil ang glass hindi siya expandable, mababasag siya. Alam niyo po ba sa buhay, bakit tayo nababasag? Pinipilit po natin ipagkasya yung hindi kasya sa atin. Oh. May nasak. Minsan po may mga bagay, ay gusto ko to. Gusto ko ngayon din. And pinagpipilit po natin. Pero tayo po mismo, hindi tayo handa na tanggapin or saluhin or panghawakan yung gusto natin. At kapag pinilit mo yung isang bagay na nasa maling panahon, ano mangyayari po sa atin? Masasaktan. Kung sabi sa katabi, masasaktan. Kaya po, ngayong pandemic, kailangan po madami tayong realization. Baka maraming nawala sa atin. Bakit po? Baka sobrang, hinahabol-habol natin, ang dami natin gustong makuha, pero si Lord pala, ang gusto niya muna, ihanda muna tayo. Baka kasi baso pa lang tayo nababasagin, at kapag binuhos yung pagpapala, ano mangyayari sa atin? Basag. Mawawala po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Pero kapag ready na tayo gaya ng plastic, at yung pagpapala niya, ibubuhos niya. So kung ready ka na, hindi ka mawawala. Ganyan po ang plano ng Diyos sa atin. Bakit? Tayo po ay expandable. Sabi ni Lord, plans not to harm you, plans to give you hope and a future. So kailangan po maging tayo katulad ng plastic or rubber na expandable. Kasi ang gusto ni Lord, expandable tayo. Kasi yung pagpapala niya, marami. Kailangan ready tayo. At hindi niya ibubuhos yung pagpapala kung hindi tayo ready. So kaya po ngayon, pinakita ni Lord, ay babasagin pa lang tayo. Fragile. Baka babasagin pa tayo, kaya ganito. So pag alam natin babasagin tayo, anong gagawin po natin? Di ba? Gagawa tayo ng paraan para maging expandable tayo. So yung situation po natin na yun, pinapatibay lang po tayo. Ginagawa lang tayo expandable ni Lord. Kailan ka natuto na na magtipid? Nung bang pandemic o yung walang pandemic pa? Diba? Ang daming natutong mag-ipon, magtipid na yung pandemic. Bakit? Anong pagkain? Walang kang asa na darating kasi baka walang trabaho. Tama? Ang dahil pong na-train sa atin ngayon. Balikan po natin yung
sa kwento ng creation sa Genesis. Ito po yung pinakaunang destruction na naganap sa Bible. Yan, tingnan natin. Genesis 2:16, 17. Ang buhay po, balikan po natin, ang buhay, puno ng building process. At hindi ko sinabing building, puro ka lang nagtatayo. Kapag sinabing building, although sinasabing building ay nagtatayo ka, minsan kapag nag-build ka, may kailangan din sirain. Ako po, gawa na yung bahay ko. Kaso nainitan ako sa kwarto ko. Ano pong ginawa ko doon sa wall? Binasag ko. Bakit? Mainit. Kung sasabihin ko po sa inyo, mali yung building construction. Kaya binasagan ko, nilagyan ko ng bintana. Kaya po, sa buhay din, alalahanin po natin, kahit tayo ka ng tayo, minsan kailangan mo may sirain. Ang Diyos mismo ganun din. Ito po, ang pinakaunang pagkasira. Genesis chapter 2 ito, yung Genesis chapter 1 po, kung mabalikan natin, puro po yung creation. Nilikha ni Lord yung dagat, ibon, mga isda, mga lahat ng hayop, halaman. Creation po. Build ng build si Lord. And then, tingnan po natin ano nangyari kasunod. Genesis 2:16, 17, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Balikan po natin, fast forward, ano nangyari? Kinain po nila yung yung puno ng orange, no? Yung kinain po nila yung bunga ng tree of the knowledge of good and evil. Pero binigyan sila ng warning ni Lord, you will surely die. Pero may kita po natin dito, ano pong nangyari? This is the first destruction. Ginawa ni Lord yung tao, mga isda, mga halaman. Ang sabi sa last verse ng chapter 1, and God saw all that He has made, and everything was good. Good daw. Tapos sinundan nito. May warning na huwag yung kakainin. At may kita sa mga susunod na verse, nasaway po itong utos nito. Ito po yung pinakaunang nasira na kwento sa Bible. Kwento na tungkol sa pagkasira. Ano po yung nasira? Ang relasyon ng tao sa Diyos. Relasyon, no? Ngayon po ba, madami relasyon na nasisira? Yes. Madami, no? Madami, no? Minsan nasa bahay na pero online pa, no? Tingnan niyo po. Tree of knowledge of good and evil. Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit sa buhay natin maraming nasisira? Nandito po mismo sa Bible. Good and evil. Ba't po nasira ang relasyon ng tao at ng Diyos? Because of evil. Yung pagsaway nila. Tama? May katanungan din ako dito. Kayo po ba hindi kayo nagtatanong? Ba't pa nilagay ni Lord yung tree of good and evil kung bawal? Di ba? Hindi ba pwedeng wag na ilagay, no? Di ba? Buti na lang hindi sumagot si Adan, no? Lord, kung bawal, ba't mo pa rin nilagay? Paano ang tukso sa buhay? Lord, kung bawal matukso, bakit po inaalaw niyo matukso kami? Hindi ko pa natatanong yun sa buhay natin, sa araw-araw. Lord, pag nahihirapan ako sa buhay, dalawa ang desisyon ko. Either tatawag ako sa iyo, or gagawin ko yung gusto kong gawin. At alam ni Lord, pwede kang matukso na lumayo sa Kanya. Ba't niya inaalaw, hindi niyo ba natatanong?
And, nandito na naman, bawal kainin yung bunga, pero ba't nilagay ni Lord ang tree of the knowledge of good and evil? Ako, wala rin po akong sagot. Kasi ang Diyos po, pag siya ang gumawa, hindi pa natin maunawaan yung kasi tao po tayo. Pero alam niyo po ba, because of good and evil, ito po yung nagpapanatili sa atin na nagtitiwala sa Diyos. Bakit po marami nasisira sa buhay natin? Dahil sa good and evil. Bakit nasira ang relasyon ni Adan at ni Eva sa Panginoon? Evil. Bakit po maraming relasyon nasisira? Evil. Tama? Bakit po maraming nawawalan, nananakawan? Evil. Puro evil. Di ba? Bakit po maraming pamilyang nagkakawatak-watak? Pwedeng may number 2, si Mr. or si Mrs. Evil pa rin. Bakit maraming nare-rape? Pwedeng nagda-drugs yung rapist. Evil pa rin. Sa pamilya, minsan kapag ang trust nasira, watak na yung pamilya. Hiwalay na. Maghiwalay na tayo! Sabihin ng babae, no? Wala yun. Yung lalaki. Sige. Oo, mga bata. Sige, lumayas ka. Sige, lumayas ka. Masasabihin, okay. Ang dali lang, no? Gusto pala eh. Hindi mo. Because of good and evil, maraming nasisira sa buhay natin. And minsan nakapagtaka, bakit inaalaw ni Lord na may good, may evil? Pero po dahil sa evil na ito, alam niyo po ba? Nananatili po tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kasi hindi natin mangyayari sa kinabukasan. Dahil po sa kasalanan, maraming naliligaw ng landas. Dahil sa kasalanan, alam ko po, lahat tayo minsan naging makasalanan po tayo sa ating buhay. Minsan po sa buhay natin, naging nakatalikod tayo sa Diyos. Kagaya din natin po yung ibang tao na hindi pa po nang nakakilala. Dahil sa kasalanan po, nalayo tayo sa Panginoon. Ito po yung nasira, ang relasyon natin sa Diyos. Pero alam niyo po ba yung sinasabi kong kapag nagbi-build ka, may masisira din. At mismong sa Diyos, ginawa niya po yun sa kanyang anak. Ano yung next verse natin dyan? John 2:19-21, nakita po natin yung pinakaunang destruction, nasira yung relasyon ng tao sa Diyos. Bakit? Good and evil, yung kasalanan. Yun ang dahilan bakit nagkawata. Sabi sa 2:19, may solusyon kaagad ang Diyos. Kahit may nasira, ang sabi niya, this is part of the sermon po nung last time. Sabi sa 2:19-21, sumagot si Jesus, gibayin ninyo itong templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Yung templo, laki-laki po nun. 40 years mong tinayo yun. Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. At itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? O nagtaka sila. Kasi sabi ni Lord, gibayin nyo, itatayo ko sa 3 araw lang. Yung 40 years yung tinayo, 3 araw ko lang itatayo. Pero, meron po silang hindi naiintindihan. Sabi sa verse 21, ngunit, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Tingnan niyo po, ano po yung nasira? Ang relasyon ng tao at ng Diyos. So, sa creation, nag-build ang Diyos. Nung nagkasala ang tao, dahil sinuway ang utos ng Diyos, may nawasak. And then, may solusyon na naman ng Diyos. Hindi niya po i-build.
Anong ginawa ng Diyos sa solusyon? Mismong anak niya, wawasakin niya. Spiritually. Life is composed of building and destroying. Minsan kailangan talagang may masira. And even your salvation, saan nakadepende yung pananampalataya natin? Nakadepende ito sa pagkawasak, pagkamatay ng Panginoon. Kung hindi po namatay ang Panginoon para sa atin, wala po tayong relasyon sa Diyos ngayon. Ngunit dahil may minsan, hinayaan ng Diyos na mawasak, mamatay ang kanyang anak para sa atin, meron tayong pananampalataya ngayon sa Kanya. Amen po ba? Amen. Dahil po, hinayaan ng Diyos na mismo anak niya mawasak ang katawan, may relasyon po tayo sa Kanya. Ano pong sabi sa John? John chapter next. Isaiah 53:5, ito po isang propesiya tungkol sa pagdating ng Panginoon. But He was pierced for our transgressions. Maraming latay po yung Panginoon nung siya'y pinako sa krus. He was crushed for our iniquities. Ano po yung crush? Hindi po yung crush na sa bahay, diba? Hindi po yun. Crush. Ginagawa po yan sa yellow. Yung yellow, pag buong-buo siya, To crush na. babasagin mo, yun po yung crush. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Tingnan niyo po, He was crushed. Ang Panginoon po, yung katawan niya literal na parang binasag para sa atin. Why? Maliban na lang kung mawasak o mabasag yung katawan niya, wala tayong kaligtasan. Hindi tayo pwedeng makapagsimula ulit ng panibagong buhay. So dahil ang katawan ng Panginoon ay nawasak, meron tayong pundasyon ngayon. Ano po yung pundasyon? Pananampalataya. At kung may pananampalataya po, tatlo po yun, di ba? Pag may pananampalataya, may pag-asa. Pag may pag-asa, may kapayapaan. Pananampalataya, una, pag-asa, kapayapaan. Naging apat po. Bago ka magkapananampalataya, namatay muna po ang Panginoon para sa atin. Kasi kung walang namatay para sa atin, sinong sasampalatayanan natin po? So ang buhay po natin, apat na po ngayon ang pundasyon. Ano po yung una? Kamatayan ng Panginoong Yesus. Pangalawa, pananampalataya na siya'y namatay para sa atin. Pangatlo, pag-asa. Pang-apat, kapayapaan. Kung sa buhay natin po maraming nawawasak, tandaan po natin na bago po naayos ang katawan, ang buhay natin ngayon, ano po ang kinailangan na maging kapalit? Kailangan po muna mismong katawan ng anak ng Diyos. Wawasakin niya para sa atin. Imagine, ang buhay natin ngayon maayos. May peace tayo. Meron tayong hope sa Diyos. Ano po yung cost nun? Ano po yung halaga nun? Yung buhay po ng Panginoon. He was crushed. Winasak ng Diyos sarili niyang anak. Bakit? Para may pundasyon po tayo na tama. Bakit? God is the expert builder. Kung ibang pundasyon ang ginawa ng Diyos, ano mangyayari sa pananampalataya natin? Imagine kung ang salvation natin nakadepende saan? Sa tupa pa rin. Kung nagkasala ka, alay ng tupa. Magkano yung tupa ngayon? Mahal. 2.5? Mas mahal sa ano? Sa kambing, no? Kambing. Mas mahal sa kambing.
Ngayon po kung nawawalan po kayo ng pag-asa sa panahon ito, alanganin nyo lang po, saan po nakadepende yung pananampalataya natin? Let us be reminded po, nakadepende yung pananampalataya natin dahil ang Panginoong Yesus, hinayaan niya yung mismong katawan niya magkalatag, masugatan, ipako para sa atin. Kasi that is the best foundation. Kasi kung ibang pundasyon po, baka po ngayon, nasaan na tayo? Baka bumili na po tayo ng lubid and bili ka ng lubid, gagawa ng duyan. Baka po bumili tayong lubid, tinali sa leeg, sinabit sa kisali. O kaya, ano ba? Naglalakad-lakad na po tayo sa may daan. Tapos gano'n-gano'n na yung buhok po natin. Ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi po tayo binili ng Diyos. At yung anak po niya, winasak niya para sa atin. Kasi nung nawasak yung katawan ng kanyang anak, yun na yung the best foundation. May namatay. So muling nabuhay ang Panginoon. Kaya nga, yung kanta natin dapat sa buhay, ano? Yung, because He lives, di ba? Because He lives. Because Jesus lives, I can face tomorrow. Namatay siya para sa kasalanan. Nabuhay muli, bakit? Para tulungan po tayo at siguraduhin makapunta po tayo sa langit. Tingnan po yung sabi ng Diyos sa next. John 14:1-2. Kung po nawawalan kayo ng pag-asa ngayon, ito po ang sinabi ng Panginoon sa atin. Ito po ay permanent, ano lang to, temporary. Meron pa po tayong talagang destination. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Huwag daw tayong mag-worry. Huwag nating hayaan magka-problema tayo. Huwag nating hayaan nag-overthink tayo. Huwag nating hayaan anxious tayo. Ang daming iniisip-isip. Verse 2, my Father's house has many rooms. Saan po yung Father's house? In the heaven. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Ito po yung panghawakan natin. Ba't po nagpunta ang Panginoon dito? Para siguraduhin na yung prepare niyang room, mapapasukan natin. Sa King James Version, ang tawag dito, in my Father's house has many mansions. Sa King James po, mansion ang ginamit. Kung sabi sa katabi, may mansion ka na sa langit. Kung dito po sa lupa, hindi mo makukuha yung mansion na gusto mo. Remember, sa langit, sinabi mismo ng Panginoon, may mansion tayo. Sabi, many rooms. Meron na pong nakahandang lugar para sa atin sa langit. Kaya po huwag niyong hayaan na yung mga problema ngayon, patuloy po tayong pahihinahin. Kundi ano pong gagawin natin? Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Amen. Ito po dapat yung tignan natin. Yung mansion ko sa langit. Yung bahay ko sa langit, kailangan makamunta ako doon. Why? Ang Diyos namatay para sa atin. Bakit? Kasi may nakahandang room para sa atin sa langit. Sa lahat ng manatiling tapat. Next. Si Haring David po may sinasabi rin tungkol sa Panginoong Yesus.
Acts 2:25-28, David said about him, I saw the Lord always before me, because He is at my right hand. I will not be shaken. Sabi niya po, no? I will not be shaken. Bakit siya hindi masishake? I saw the Lord always before me. Always before me. Ibig sabihin po, anumang sitwasyon mo, sino po yung nauna? Hindi ikaw ang nasa harap. Ang Diyos ang unang umaharap. Sabi sa katabi, hindi ikaw ang nasa harap. Ang Diyos ang nasa harap. Sabi niya, I saw the Lord always before me. Ibig sabihin, bago pa dumating tong pandemic na to, inihanda ka na ng Diyos. Nagutom ka ba? Hindi po. Naubusan ng pera, pwede. Pero di nagutom. Nagutom. Wala akong kilalang nagutom sa New Hope. Amen. Bakit po? The Lord is always before us. Ang Diyos po lagi nauna sa atin. Hindi siya nasa likod. Nasa unahan. O kung may laban ka, ayan. Hindi ikaw ang nasa harap. Ang nasa harap, si Lord. So, nandiyan na yung laban, hindi ka man lumalaban eh. Ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. Amen. Ano lang po ginagawa natin? Puro pray po tayo, di ba? Kasi si Lord ang bahala. 26. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will live in hope. Because you will not abandon me to the grave. Si Haring David po ito, nor, ang sinasabi niya po na naman dito, tungkol sa Panginoong Yesus. Nor will you let your Holy One see decay. Hindi niya po hahayaang manatili ang Panginoong Yesus doon sa libingan. Bakit? After 3 days, nabuhay ang Panginoon. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. May joy po ba kayo? Kung wala po kayong joy, saan po makukuha ang joy? Ang sabi, joy in your presence. Sa panahon po ngayon, alam ko maraming nawawalan ng joy. Walang pera, walang joy. Walang pagkain, walang joy. Walang internet, walang joy. No? No ba? Walang trabaho, siyempre, walang joy. Bakit? Yung Jollibee na may joy, no? Chicken joy. Sabon na joy. Tingnan niyo po, mismo ang Haring David, sinasabi niya na yung pagkamatay ng Panginoong Yesus ang dahilan kung bakit meron siyang joy. Tingnan niyo po sa John. Ano po ba ang idudulot ng pagkamatay ng Panginoon sa buhay natin? John chapter 14 yung kanina. Do not let your hearts be troubled. Sabi ni Lord. May kasunod pa yan, ang sabi niya, do not your hearts be troubled. Take heart. I have overcome the world. Nung namatay po ang Panginoon, yung huling hininga niya, ano pong nangyari? Ano po nangyari? Ano po nangyari nun? May isang pangyayari doon na talagang hindi pangkaraniwan. Na mismong si Pilato natakot. Pati yung mga pari. Ano po yung nangyari nung namatay ang Panginoon? Ha? Nailing. Tama! Lumindol po! Bakit lumindol?
Lahat po ng bagay, lahat ng kapangyarihan ng Diablo para po sirain tayo, para wasakin tayo, niyanig ng Diyos. Ibig sabihin, sinira niya po lahat ng kapangyarihan na yun. Yun po ang ibig sabihin kung bakit lumindol. Kaya po ang kamatayan ng Panginoon, dapat po, yun ang source natin ng kapayapaan. Kung hindi namatay ang Panginoon, wala tayong relasyon sa Diyos. Kung after 3 days, hindi siya nabuhay, wala tayong peace ngayon. Pero sabi nga sa kanta, because He lives, I can face tomorrow. Pag po naubusan kayo ng joy, pag po naubusan kayo ng peace, pag po hindi nyo alam yung gagawin sa isang araw na parang puno ng problema or parang matatapos ko ba to? Ano pong kailangan gawin? Alalahanin mo. Saan nag-uugat yung pananampalataya mo? Saan po? Sa kamatayan ng Panginoon. Sa pagkasira ng kanyang katawan para sa atin. At dahil nasira ang kanyang katawan, nawasak, meron tayong pundasyon ng pananampalataya ngayon. At dahil muli siyang nabuhay, may pundasyon ulit tayo para harapin ang kinabukasan. Yan ang favorite ko nga ngayon yung Nescafe talaga eh. Babangon tayo. Ba't tayo babangon? Kasi pumangon ang Panginoon muli. Kung hindi pumangon ang Panginoon doon sa libingan, walang babangon na Kristiyano ngayon. Lahat tayo susuko na. After ng pandemic, ang sabi ko rin sa isip ko eh, may problema pa kaya ako na hindi kayang harapin? Pandemic nga, nalampasan natin, di ba? Yung kayang ganun. Yan lang? Parang yun lang sasabihin mo kay Satan eh, no? Ito lang? Ano mo iba? Sisiw, di ba? Malit na bagay. Small thing. Small thing. Totoo po ba? Pandemic ka, nalampasan mo eh, di ba? Hindi ka nga na-infect eh, hindi ka nga nabutong pandemic na pandemic eh. Nagsasara mga business. Ano? Pambihira. Nagsasara lahat ng business. Nawalan ng trabaho, maraming tao. Ekonomiya, humihina. Pero kami Maraming namabankrupt. Maraming na-stress, depressed, and then suicide. Pero ikaw, nalampasan mo lahat yon. Sila hindi. Do you think kapag humarap ka sa ibang problema na hindi pandemic, susukuan mo ba? Dahil ang pandemic na ito nalampasan mo, yung mga susunod na problema, ready ka. Di ba? Sabihin mo na lang sa problema, ay, don't me. Parang ganun, don't me. Don't. Hey, pandemic nalampasan ko. Ikaw, Sisiw. utang lang yan. Ang bihira. Ang bihira ang buhay yun. Utang ko, kasan ko, kanili pa eh. Ang bihira. Ito po ang buhay na meron tayo. Dahil ang Diyos, sinaya niya mawasak yung katawan ng kanyang anak para sa atin. May pananampalataya tayo ngayon. Dahil muli siya nabuhay after 3 days. Meron tayong lakas para harapin ang kinabukasan.